Bishop, kanina, nabanggit niyo na ngayong panahon ng social media maraming mga biglang nagiging abogado, biglang Mhm. nagiging judge, pero sigurado ako marami din na biglang nagiging pare o biglang nagiging pastor na gusto nilang sabihin sa inyo na, um, dapat hindi niyo na trabaho itong pagkasalita tungkol sa politika. Um, Marami ring mga komentaryo na gano'n yung sinasabi na you are violating the separation of church and state. Mhm. Well, How would you... una, tingnan natin ano bang ibig sabihin ng nakalagay sa batas na separation of church and state. Ang nakalagay dun sa ating batas na separation of church and state, ang state will not interfere in the religious affairs, meaning they will not sponsor a particular religion. Halimbawa, merong ilang bansa na merong tinatawag na state religion. Okay? Pero in a democratic country like the Philippines, wala tayong state religion. So, hindi nanghihimasok na ibig sabihin, hindi nakikialam at nagkakaroon ng freedom of religion, and the state will not sponsor any particular religion or walang walang state religion. Pero bakit naman merong interplay? Because you cannot separate the state from God. 'Di ba? Mhm. And yung moral ascendancy and moral suasion at ang religious naman perspective ang nagbibigay ng kung sa kanya moral rudder, or itong nagtitimon para kung nagpapaalala ng morality at moral standard, paalaala natin yon. Ngayon, halimbawa kahit sa governance, ako bilang evangelical, ang ating paniniwala, ang ating final standard in terms of faith and conduct is the revealed word of God, which is the scripture or which is the Holy Bible. At maging doon, merong clear guidelines na ibinigay din. Halimbawa sa pamahalaan, pangkaraniwan, tinuturo yung Romans 13 na sinasabing, yes, tama, we have to obey authority. We have to submit to all governing authority because every authority is instituted by God. Verse 1. And verse 2, when you do not submit to the authority, you actually are rebelling against God. Pero hindi tayo titigil doon sapagkat sinabi lalo hanggang doon sa verse 4, ano ang function ng government? The function of government is to punish the evildoer, to punish the wrongdoer. Ngayon, ang problema niyan, what if it is the government that is already doing evil? Or what if it is the government that is doing the wrongdoing? Sino ang magbibigay? Ano ang magiging posisyon natin? Kaya, yung tinatawag na moral responsibility, ipapaalala natin. Bilang mga religious leaders, meron kaming nakikitang 3 basic functions as we relate with the government leaders as well in the society. Number 1, we have the priestly responsibility, being people who will pray for those government leaders. Sinabi yun sa scripture, 1 Timothy chapter 2, na first of all, request intercessions be made for everyone, and especially for kings and all those in authority. So yung ating pananalangin, at anong papanalangin natin? That we may have peaceful and quiet lives without godliness and dignity. So yun ang priestly responsibility, yung ating prayer and intercession. Number 2 is the prophetic role. Now we need to speak truth to power. We need to speak yung mga paalaala na bilang government leaders, ano ang kanilang responsibility. Si Apostol Pedro, sinabi niya doon sa 1 Peter chapter 2 na be subject to emperor as supreme and to governors because they are there to promote what is good and restrain what is evil. So, ang basic function ng leadership ng government ay sansalain yung kasamaan at bigyan ng encouragement and promotion in what is good. Now, if the government, halimbawa tungkol sa corruption, sa pagnanakaw ng pera yaman ng yung pera ng bayan, ibig sabihin hindi na sila ang they are not protecting what is good, and they are not
and they are not anymore not punishing evil because they are party to actually doing evil in the society. So, yung papaalalahanan natin, tulad ng sinasabi natin, nung kayo ay kumakandidato, ito ang inyong pangako, at nakalagay din naman sa saligang batas kung anong function ng government. Therefore, if the government and the political leaders are not doing the mandated function of governance, which is promoting what is good and restraining evil, then we need to have that prophetic role to remind them ano ang moral. So nandun yung ating moral panawagan na gawin yung kanilang pananagutan. Pangatlo is yung pastoral role because they need shepherds also. And so yung ating private counsel, yung ating private interaction with them, reminding them na bilang mga inihalal, pinagkatiwalaan ng responsibility na mamahala, magkaroon ng rule of law, peace and order, at magkaroon ng kaayusan ng ating bayan, ay magkakaroon tayo ng mabuting pamamahala para sa kanila. So, nakikialam tayo. Hindi tayo nagre-replace sa kanila na tayo na ngayon ang mamamahala. Hindi, kundi pinapakita natin na pinapanalangin namin kayo, pinapaalalahanan namin kayo, at kami naman ay nagbibigay din ng pangangalaga para sa inyo. Yun ang tatlong role ng isang religious leader when it comes to mga politicians and people in government. Bishop, anong Bible verse tingin mo yung pinakasinasandigan nito? If you can pick one Bible verse that our viewers can reflect on, what would that be? Well, merong isa, Proverbs 29 verse 2. When the righteous rule, the people rejoice. But when the evil rule, then the people become demoralized or groan. Kaya ang ating panawagan, magkaroon ng righteousness at magkaroon ng kaayusan. Kaya ang isa sa ating pinapanalangin, ang ating bansa, kinikinang the only Christian nation, or one of the Christian nation, kasi meron pa ng ibang maaring Christian nation in Asia. But one of the prominent Christian nation in Asia is the Philippines. Mhm. But we also known as one of the most corrupt nation in this region of the world. How can that be? Ang problema kasi marami ang tinatawag na Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Sa pananalita, hindi sa pamumuhay. Our problem is that many people are very religious but not righteous. Kaya kinakailangang ipakita natin yung righteousness. At paano magkakaroon ng righteousness? Unang-una yung pagkatakot sa Diyos. Kasi paalaala natin, yung bang pamamahala kong ito ay inaayos ko na ako'y magsusulit sa Diyos sa lahat ng aking ginagawa. Kung ako'y umaabuso at ginagamit yung posisyon para payamanin ang aking sarili o nakawin ang kaban ng yaman, kaban ng bansa, pananagutan natin sa Diyos yan. Kaya kung hindi sila makalusot man sila sa tao, makalusot man sila sa rule of law, hindi sila makakalusot sa Diyos at yun ang ating paalaala sa kanila. So, Proverbs 29 verse 2, when the righteous rule, the people rejoice, but when the wicked or the evil ruler comes, then the people are groaning. And ngayon, ang ating panawagan, kung nagkakaroon na talaga ng kahirapan tayo, manalangin tayo, lumapit tayo sa Diyos na magkaroon ng intervention para yung mga tiwali ay maalis, panagutin, at magkaroon ng maayos na mga mamamahala sa ating bayan.